Ipinakitang wala sa Senado ang 29 NBI agents, inilabas ngayon ng gobyerno ang kuha mismo ng CCTV ng Senado. Ayon sa Senate CCTVs, nang pumunta si Suspended Sergeant at Arms Mau Aplaska sa dulo ito ng second floor, tinanong nito ang ahenteng nasa labas at nang malaman na taga-NBI nga ito, saka raw nagpaputok si Aplaska. Malinaw daw sa footage ng Senado na ang putok mula sa NBI agent matapos magpaputok si Sergeant at Arms Mau Aplaska ay cover shots lamang at hindi nakatutok sa Senate premises. Ang 44 fired cartridges na nakuha ng SOCO nagmula raw sa 4 na probable shooters. Kabilang dito ang NBI agent na nagpaputok pabalik ng cover shots at si General Aplaska. Pero may 23 unaccounted for cartridges pa raw at ang detaling ito ay hinihingi ng PNP kay Aplaska. Pero hindi raw ito dumalo ng imbitahan ng CIDG. Kung hindi pa rin daw sisipot si Aplaska, may paraan naman daw ang PNP para ma-identify kung sino yung isang posible pang shooter. Corina, the shootout lasted for a total of 3 minutes and 20 seconds and there were a total of 29 NBI agents present inside GSIS grounds. Nung una, 21 NBI agents yung sinabi ng gobyerno pero ngayon, accounted for lahat na ng mga ahente at ito nga ay 29 in total. Ngayon, ayon sa mga otoridad, NBI ang nirequest ng GSIS at hindi PNP dahil ang higit 1,000 pulis daw ng PNP ay spread out na sa labas ng Senado. Ngayon, ang panawagan din daw ni Senator Bato de la Rosa for a people power, ito ay nung nag-live siya bandang 5:00 ng hapon, yun daw ang nag-udyok sa GSIS na humingi ng tulong sa NBI. Ito raw ay dahil bilyong piso yung halaga ng mga artwork sa loob ng premises at malaki ang mawawala sakaling lusubin ang gusali. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Corina, isang white Toyota rin na nakarehistro raw kay Senator Robin Padilla ang ipinakita ng mga otoridad na posible raw sinakyan ng senador noong 2:00 ng madaling araw. Sa ngayon, isusumite na ng PNP ang report na ito sa prosecution panel ng Department of Justice. At ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi lang May 13 shooting ang titingnan nilang i-account sa pagpapanagot sa nangyari sa Senado. Mula May 11, kung kailan sumipot si Senator De La Rosa at isinailalim sa protective custody ng Senado, hanggang 2:30 a.m. ng May 14 kung kailan nakalabas ang senador sa Senate premises ay isasama nila sa investigasyon. Hindi sinabi ng pamahalaan kung sino-sino yung accountable at ayaw din daw nilang pangunahan ng prosecution panel. Basta raw hindi lang ang mismong barilan ang titingnan nila kundi ang buong latag ng circumstances kung paano humantong sa putukan. Paalala pa ni Interior Secretary John Vic Rebulla, kargo ng Senado ang pagkawala ni Senator Bato dahil isinailalim nila ito sa kanilang kustodiya. Pinuna rin ni Rebulla ang lock and load order ni Aplaska bandang 7:00 ng gabi. Anya, Aplaska did it in full view of the press. Kung talagang may panganib daw ang karaniwang procedure daw ay isa-secure ang building pero hinayaan pa raw ni Aplaska na sumunod sa kanya ang lahat ng media. In full view of the press, he gave the order the lock and load and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. However, he allowed them to follow. Corina, hindi pa rin sinagot ng pamahalaan kung sa tingin nila staged ang putukan kahit na malinaw daw sa investigasyon ng SOCO, CIDG at PNP na walang nangyaring pag-atake sa Senado taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.